Alam niyo ba na ang blood parasites is na-inherit yan? Kunwari, yung nanay niya nagka-blood parasites, tapos pag nanganak siya, meron din possibility na yung mga anak niya is magkaka-blood parasites din. Yan yung explanation ng ating vet. Kaya kung nagtataka kayo kung bakit yung mga anak nila, kahit hindi pa sila nagkakaroon ng kuto or kahit consistent naman yung kanilang Bravecto or NexGard, is nagkakaroon pa rin sila ng blood parasite. Kasi nga guys, sabi nga ng vet, hereditary. So ibig sabihin na mamana dahil nasa dugo na yon. So once na nasa dugo ng nanay, kunwari si Dior nagka-blood parasites or si Gucci, namatay siya sa blood parasite, so may tendency na yung blood parasites na yon or sakit niya na yon is may ipapasa niya sa kanyang mga anak. Ayan, so bantayan pa rin natin talaga yung ating mga chow or kahit anong breed yan. Basta once na nagka-blood parasites yung kanilang nanay or if ever nabibili kayo, tanungin nyo yung mga pinagbibilhan kung na-diagnose ba sila sa blood parasites. So, yun lang yung explanation ng vet and maging aware tayo sa lahat ng ganong situation. Kasi ang hirap talaga na yung hindi mo alam na bakit may sakit siya ganon. Consistent naman siya sa pagtitake ng mga Bravecto or anti-ticks and fleas, di ba? Pero yun pala yung explanation.